Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. At ang hamon po sa atin ng mga pagbasa at ang liturhiya ngayong umagang ito ay magkaroon ng kababaan ng loob at magkaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga po sa ating mga intensyon at panalangin, nawa ang ating mga kahilingan ay mapakinggan ng ating Panginoon, lalo't higit ang magkaroon ng kabukasan ng loob at pananalig sa Diyos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Puri Diyos sa kaitaasan. sapagkat ikaw lang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga hinihanda mo para sa nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan, at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin, ito naman ang sabi ng Panginoon, sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nawa'y purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinapala. Nawa'y galang ka
ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo. Pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagtatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para na ring pagbibigay buhay sa mga patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga lagad at sinabi sa kaniya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo, at noon day gumaling ang kaniyang anak. Mga minamahal na kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon.
Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ayon po sa nabasa kong article about sa isang pamilya, 80% daw po ng mga bata ay close sa kanilang ina. Kaya naman po sana sa mga tatay dito ay wag niyo naman pong wag kayong magkakawikaan, mga tatay, sa article na ito. Ito naman po ay ayon lamang sa isang sulat na ito. Pero for the sake of example, ay gagamitin natin itong kaisipan na ito. So 80% daw po ng mga nanay ay close sa kanilang mga anak. Siguro ganito rin po yung feeling ng mga nanay. 80% ay ng mga anak. 80% ng mga anak ay close sa kanilang nanay. Anyway, ano pong dahilan kung bakit sobrang close ng mga ina sa kanilang anak? Kung ating pong babalikan sa ang tawag dito, yung pagdadalang tao ng nanay, di ba kay tagal na nanahan ang isang bata sa sinapupunan ng mga nanay? Siguro wala naman po dito nakatira o walang sinapupunan sa mga tatay, wala naman pong baby kayong ilagaan sa inyong mga tiyan. Siguro baby fats, Kaya medyo malaki ang ating tiyan. Sabi nga, ilang buwan na daw po, Pero, the fact is, lahat ng mga nanay ay nagkupkop ng mga baby sa kanilang tiyan. At sabi rin po sa pag-aaral, ay isa rin po sa epekto ng pagiging close ng isang nanay sa kanyang anak dahil daw ay magkadugsong ang pusod ng mga nanay at ng batang kanilang dinadala. Kaya naman masasabi natin na may tama din naman ang isang pag-aaral dahil nga naman halos magkadugsong ang buhay ng isang anak sa kanyang ina. Kaya naman mas masakit sa ina ang may mangyaring masama sa kanyang anak. At pwede rin po nating sabihin na mother knows best. Alam ng nanay kung ano ang pangangailangan ng kaniyang anak. Kaya nga, ang nanay handang magsakripisyo sa kanyang anak. Mga minamahal na kapatid, nabanggit ko po ang bagay na ito dahil ngayon pong 20 linggo sa karaniwang panahon, dinadala muli tayo ng pagninilay sa salitang magkaroon ng kababaan ng kalooban at magkaroon ng pananalig sa Diyos. Sa napakinggan po nating pagbasa sa Ebanghelyo, pinairal ng isang babae ang pagiging mapagmahal niyang ina dahil nabanggit doon na ang babaeng Cananea ay lumapit kay Jesus upang hilingin na pagalingin ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo. At ayon po sa mga nag-aral ng banal na kasulatan, ang isang Cananea ay hintil na hindi naniniwala sa Diyos. Malayo sila kay Jesus. Kumbaga, walang silang pananalig. Subalit, dahil sa desperado na ang ina ng bata, lumapit siya kay Jesus at hiniling na pagalingin ang anak niya. Sa bugso ng damdamin ng ina ng bata, naroon pa din siya, humaharap kay Jesus upang humingi ng pagpapala na gumaling ang kanyang anak. Kaya nga po kung ating po makikita yung personality nung itong nanay na ito, hindi po ininda ng babaeng ito kung ano ang sasabihin sa kanya ng nakapalibot sa kanya. Hindi po niya inisip kung ano ang sasabihin ni Jesus. Kaya nga doon po sa sinabi ni Jesus, parang rejected na agad siya nung siya'y humihingi ng tulong. Maraming mga sinasabi si Jesus na hindi dapat kami magbigay ng ganito, wala ka dapat karapatang bigyan ng pagpapala. Pero sa kadahilanan na ang nanay nito ay gano'n na lang ang pagmamahal sa kanyang anak, kinain niya yung kanyang pride at lumapit siya kay Jesus. Kaya nga dahil dito, nakita ni Jesus ang laki ng pananampalataya ng babaeng ito. Nagkaroon siya
ng kababaan ng kalooban at pananalig sa Diyos. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa ating pagninilay, ito po yung binibigyang highlight ng ating ebanghelyo. Ang salitang kababaan ng kalooban at pananalig sa Diyos. Una, kababaan ng kalooban. Marahil ito yung isa sa mga katangian na hindi nawawala sa mga tao na may konsensya sa buhay. Ito marahil ay isang gift ng Diyos sa tao na nagsusumikap sumunod sa Diyos. Halimbawa po, sa sakramento ng kumpisal, kahit anong tagal na nating hindi lumalapit sa sakramento ng kumpisal, ngunit kung tayo naman ay may kababaan ng kalooban, kapag tayo lumapit sa sakramento ng kumpisal, tayo ay magkakaroon ng biyaya. Siguro ito po yung hindi inaalis na gift o biyaya ng Diyos kahit tayo ay nagkaroon ng kasalanan sa Diyos. Hindi inaalis ng Diyos ang biyaya ng kababaan ng kalooban. Kasi kung wala tayong kababaan ng kalooban, siguro hindi tayo makakalapit sa sakramento ng kumpisal. At hindi natin aaminin na tayo ay mahina at nagkakasala. Kaya ang bawat isa dito, mayroong kababaan ng kalooban. Maliban na lamang siguro yung mga taong walang konsensya. Siguro ito po yung nawawala sa mga taong ito. Pero dahil tayo ay Katoliko, Kristiyano na nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, lahat po tayo ay may biyaya ng kababaan ng kalooban. Ikalawang punto sa pagninilay, pananalig sa Diyos. Isa sa fundamental na dapat mayroon ang bawat isa, ang pananalig sa Diyos. Dahil kung walang pananalig, hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay. Kagaya ng ginawa ng babaeng Cananea, naroon ang kanyang pananalig kay Jesus na kanyang pagagalingin ang kanyang anak. Naroon yung pananalig itong babaeng ito kay Jesus. Kasi kung wala siyang pananalig, hindi siya lalapit kay Jesus. Kaya nga, ang kanyang puso nakita ng Diyos na may pananalig sa kanya. Kaya nga, bukas loob na lumapit siya kay Jesus at bukas palad naman siyang tinanggap ni Jesus. Pero ang pinakitang isang ehemplo ng babaeng ito, meron po siyang paggawa, action. Kaya nga po sa ating pananalig, kailangan po may paggawa. Sabi nga, faith without action is dead. Kasi dapat may human effort na involved. Hindi pwede na Diyos lang ang gagawa. Dapat may paggawa at pagkilos ang tao. Kaya nga dapat ang pananalig ay may kalakip na pagkilos. Kung nais mong gumaling, for example, sa mga may sakit, gusto nilang gumaling, gusto nilang makarecover ulit sa kanilang sakit, ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, nariyan ang panalangin, nariyan ang pananalig. Pero dapat naroon din ang human participation o yung aksyon na tinatawag natin, ang pagtitiwala sa sarili. Kailangan may gagawin din tayo. Hindi lang puro dasal, bagkus meron din tayong gagawing aksyon. Kung gusto mong gumaling, kailangan kang magsumikap kumain, magsumikap uminom ng gamot, at magsumikap na ibalik ang iyong physical na lakas. Dahil kailangan ng dalawang paggawa, aksyon ng Diyos at aksyon ng tao. Gusto mong bumait, lagi tayo nagdarasal, Panginoon, gusto ko pong bumait. Ay sa paggawa mo naman, ay hindi ka naman naggagawa ng kabaitan, hindi ka nagbabago ng anyo, o hindi ka nagbabago ng sarili paggawa. Hindi naman po pwede na pag humiling tayo sa Diyos na gusto nating bumait, mamagikin tayo ni Lord na okay, ngayong araw, mabait ka na. Hindi ganoon ang paggawa o pananalig. Bagkos, kailangan ng human effort. Kung gusto mong bumait, gradually, step by step, gumawa ka ng mabuti at lumayo ka sa mga masama. At ito
ito yung lagi kong sinasabi sa sakramento ng kumpisal. Hindi isang araw lamang ang pagiging mabait o pagbabago ng buhay, bagkus kailangan ng human effort, step by step, gradually, hanggang mapapansin mong nagbabago na ang iyong buhay. Kaya nga mga minamahal na kaibigan, sa pananampalataya, ang pananalig dapat may paggawa o aksyon. Dahil ito ay kailangan upang magkatagpo ang human effort at ang biyaya ng Diyos. Kagaya ng ginawa ng babaeng Canaanea. Lumapit siya kay Jesus nang may kababaan ng kalooban at nananalig siyang pagagalingin ang kanyang anak. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ngayong linggong ito, dalawang salita ang nakapaloob sa ating pagninilay. Ang kababaan ng kalooban at pananalig sa Diyos na pinakita ng babaeng Canaanea. Kaya naman sa ating pang-araw-araw na buhay, nawa isabuhay natin ito. Magkaroon nawa tayo ng kababaan ng kalooban. Kung may nagawa tayong pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa, magkaroon tayo ng kababaan ng kalooban na lumapit sa kanila, lalo tigit sa ating Panginoong Hesukristo, at humingi tayo ng tawad. At sana, bilang naglalakbay na simbahan, nandun din ang ating pananalig. Kung feeling natin na yung pananalig natin ay lumalamig, yung pananalig natin sa simbahan at sa Diyos ay lumalamig, magkaroon tayo ng effort na magkaroon o pag-initin muli ang pananampalataya. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, sa pananampalataya sa Diyos, isabuhay natin ang dalawang ito dahil ito ang mensahe sa atin ng ating Panginoon, ang kababaan ng kalooban at pananalig sa Diyos. Upang sa huling araw ng ating buhay, masabi rin niya sa atin, napakalaki ng iyong pananalig, mangyari nawa ang inihiling mo. Kaya nga po sa tulong ng mga panalangin at biyaya ng banal na Eucharistia, sana matama natin ang dalawang biyayang ito, ang magkaroon ng kababaan ng kalooban at pananalig sa Diyos, upang sa pagharap natin sa Kanya, masabi nating tayong lahat ay sumunod sa Kanyang panawagan. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ng ating pananampalataya, sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawaan ng langit at lupa, ng lahat nakikita at hindi nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at Anak. Sinasamba at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Isinugo ng mawaing Ama ang kanyang bugtong na anak para iligtas ang sangkatauhan. Itaas natin sa kanya ang mga kahilingan para sa mga pangangailangan natin at ng sanlibutan. Ang tugon sa mga panalangin, Panginoon, kalingain mo kaming umaasa sa iyo.
Panginoon, kalingain mo kaming umaasa sa iyo. Ang Santo Papa at mga obispo ay magsilbing daan ng pagkakasundo at pagtutulungan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, kalingain mo kaming umaasa sa iyo. Upang ang mga bansa ay mabuklod sa pagharap sa krisis ng nagbabagong klima at pagtataguyod ng seguridad ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, kalingain mo kaming umaasa sa iyo. Upang ang mga mananampalataya ay makilahok sa pagbubuo at katatagan ng mga munting sambayanang Kristiyano sa pamamagitan ng Kristiyanong kapitbahayang katiwala. Manalangin tayo. Panginoon, kalingain mo kaming umaasa sa iyo. Upang ang katuwiran at katarungan ay maging batayan ng mga programang pangkabuhayan at panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, kalingain mo kaming umaasa sa iyo. Upang ang mga pinanghihina ng sakit, kapansanan at katandaan ay palakasin ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, kalingain mo kaming umaasa sa iyo. Upang ang mga kaanib ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod ng responsableng mass media ng VMFM 103.9 at Bulletin Lucentino at ng programa ng Balikhandog ay magsabalikat ng hamon ng ebanghelisasyon. Manalangin tayo. Panginoon, kalingain mo kaming umaasa sa iyo. Upang ang mga pumanaw na kasapi ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa daigdig na ito ay tumanggap ng makalangit na gantimpalang nakalaan sa mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, kalingain mo kaming umaasa sa iyo. Amang walang hanggan, tulungan mo kaming sumulong bilang mga kaanib ng sambayanang dinadalisay ng sakripisyo ng iyong anak. Sa gabay ng Espiritu Santo, naway maglingkod kaming ng may kababaang loob at pananalig. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Humanay na po ang mga may dalang sobre na love offering para po sa pag-aalay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ko ang aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya't kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinipon ang iyong sambahinan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, ay sinasama naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniubot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng anak na sa amin nagligtas. Ngayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan.
Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabigan, kaya bilang pasalamat ngayong aming inilalaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami pagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo. Dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo ay maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ni San Fernando na aming patron, San Juan Pablo Ikalawa, San Jose ng Caporcino, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan, kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Melrey, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong pinining sambayanan. Dinggin mo ang mga kahiningan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng kagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng
Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang ni si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po dito sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal sa simbahan, sa ilalim sa pagsusulit, nakatakdang mangibang bansa, at ganon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa nagmumula ang mabubuting bagay, hinihiling namin na basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang na kailang karawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsulit, pagkalooban mo sila na mas mahaba at makulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na nabuhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, pag-alabin sa pag-asa at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin, upang ang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday at happy wedding anniversary po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Ang lahat po ay magsitayo. Muli po marami pong salamat sa inyong paghandog sa ating mga katiwala, at ang lahat ng itong manlilikom ay para po sa ating katedral upang magpanatili ng ganda ng ating katedral. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. iyuko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di nga pinawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat na naririto ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos.